ng Diyos ang langit at lupa. Anong sabi sa Genesis? Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Okay. Ano unang niya nilikha? Sabi langit. Ano meron sa langit? Andon lahat ng mga anghel. Andon lahat ng mga bagay na kayang umisipin na sa langit. Andon lahat sa langit. Sino ang lumikha ng langit? Diyos. Ang Diyos. Ang lupa. Nasaan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa lupa. Then, nandito tayo sa lupa. Saan nakatirik ang bahay mo? Sa tubig, sa lupa. Sa lupa, di ba? Andito tayo ngayon sa lupa. Sino ang lumikha ng langit? Ang Diyos. Sino ang lumikha ng lupa? Ang Diyos. Sabi ng Juan chapter 1, walang anumang nalikha. Sabi ng Diyos, walang anumang nalikha sa daigdig na ito, sa lupa at sa langit, nang hindi sa pamamagitan ni salita. Okay, paano lumilikha ang Diyos? Bakit sinabi nilikha sa salita? O, tingnan natin, tuloy-tuloy lang natin. 2. Sa pasimula, kasama ng... Verse 2, Genesis chapter 1. chapter 1. Verse 2. Verse 2. Ang lupa ay walang hugis. Ang lupa ay walang hugis at anyo, Dilim dilim ang bumabalot sa kalaliman. sa kalaliman. Okay, 3. Ito na, nag-umpisa ng lumikha ng Diyos, ha? Oh. Lumikha ng Diyos. At sinabi ng Diyos. Okay, kunwari si Jojet ang Diyos, ha? Ayon dito sa binabasa natin, sabi dito, naglilikha na ang Diyos, ha? Mag-umpisa na isang lumikha, ha? At sinabi ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Magkaroon. Sabi, kunwari, ikaw lang ang Diyos, ha? Kunwari, ha? At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag! At nagkaroon nga. Paano lumikha? Salita lang. Sa pamamagitan lamang ng salita. Eh, sino ba yung salita na sinasabi na magkasama na sila ng Diyos sa simula pa? Si Jesus, si Yahweh, at ang Diyos, ang Panginoon. Magkasama na sila. Kaya lang, kung ako ang Ama, siya ang Panginoon, wala kaming katawan na Espiritu. Kaya lagi sinasabi ni Kristo, ako tangama isa lang. Yeah. Hindi mo kami mabibilang kasi hindi mo kami nakikita. Hindi mo kami pwedeng bilangin kasi walang katawan. Ang nabibilang lang yung nakikita ng mata mo. Hindi mo pwedeng isang usok, dalawang usok. Ang tubig, hindi mo rin mabibilang. Isang tubig, dalawang tubig, tatlong tubig. Hindi mo mabibilang. Bakit? Ibang elemento yon. Hindi ka ugnay ang bilang doon. Yeah. No, ang bilang, hindi ka ugnay ang Diyos. Ang Diyos nga, hindi mo mabibilang o ilang taon na. Kasi ang bilang, irrelevant sa Diyos. Ang taon, hindi. No, may mga bagay sa atin ng mga tao na mahalaga, pero sa Diyos hindi mahalaga. Okay. Ang Diyos sa Genesis, sabi dito, nilikhaan ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Okay, tingnan na natin paano lumilikha ang Diyos. Sa 6. Sinabi ng Diyos. At sinabi ng Diyos, Magkaroon ng kalawakan. magkaroon ng kalawakan. Okay? Nagsasalita lamang ang Panginoon at ang Diyos magkasama. Kaya kumisan sa Old Testament ang tawag sa amin, Panginoong Diyos. Kasi magkasama kami. Pero pag pinaghiwalay mo kami, meron kaming magkaibang ginawa. Ang Ama ang lumikha, sa pamamagitan ni Jesus ng Panginoon, nilikha ang lahat ng bagay. Wala ka namang lilikha ang hindi sa pamamagitan ng salita. Sino ang lumikha? Ang Ama, ang Diyos. Magitan niya. May naunawaan kayo? Ano pa? Ang mga tao, nabubuhay tayo para sa Ama. Nabubuhay tayo ngayon para sa Ama, para paglingkuran natin ng Diyos, sambahin. Ano naman ang sabi rito sa Panginoon? Nabubuhay tayo. Tayo'y nabubuhay Sa pamagitan sa niya. pamamagitan ni Kristo ng Panginoon. Amen. Anong ibig sabihin nun? Yung isa nagsusustain, bakit tayo nabubuhay? Yung isa naman, ang sabi ron, tayo nabubuhay para ang Diyos ay ating sambahin. Yeah. Para ang Diyos. Ano? Andito yon. Yes. Panginoon, bakit tayo nabubuhay? Isa lamang ang Diyos. Siya ang Ama, lumikha na natin bagay. Tayo nabubuhay para sa Ama. Ang Panginoon naman, anong verse to kayo sa atin? 1 Corinthians 8:6. 1 Corinthians 8:6. 8:6. Isang Panginoon sa Hold. pamagitan niya. Kaya ko nilalagay yung verse. Kasi yung verse mahalaga yan. Kasi kung minsan, pag may humarap sa inyong manggugoyo, mangbubudol, bubudulin kayo pag hindi nyo alam kung saan nakasulat. Sabihin nyo, sama kayo sa amin sa Jehovah's Witness, kami ang kaligtas. Hindi kayo maliligtas pag
No? Mabubudol kayo pag hindi nyo alam yung mga verse yung salita ng Diyos. Kailangan alam nyo. Okay, ano sabi rito? Isa lamang ang Diyos sa unang Korinto 8:6. Siyang Ama, siyang lumikha. Tayo'y nabubuhay para sa Ama. Sabi naman dito sa kabila, 1 Corinthians 8:6 din, isa lamang ang Panginoon. Anong pangalan niya? Jesucristo. Anong ginagawa niya? Sa pamamagitan niya'y nabubuhay tayo. Ano pa? Sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay. Okay, naunawaan niyo yung pagkakaiba? Yeah. May naunawaan kayo? Ha? Sino may naunawaan? Taas ang kamay. Tatanungin ko kayo. Isa lamang ang Ama. Sino ang Ama? Lumikha sa lahat ng bagay. Ang Diyos. Siya ang Diyos. Siya ang Ama. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Ano naman ang papel ng Panginoon bilang doon sa salita? Kasi sa Old Testament, wala pang pangalan ng Panginoon, di pa siya nagkakatawang tao. Ang pangalan niya doon sa Old Testament, si Salita. Siya yung salita na sinasabi dito sa Genesis, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lupa, magkaroon ng puno. O sa 9, sinabi ng Diyos, 11, sinabi ng Diyos, Genesis chapter 1, paano lumilikha ang Diyos? Pamamagitan lang ng salita. 20, likhain natin ng isda, ang halaman, ang araw, ang mga bituin. Paano nilikha ng Diyos? Salita lamang. Hindi na kailangan ng factory, hindi na kailangan ng katulong kahit sino. Sino ang nagsasalita? Ang Panginoon, si Kristo. Siya ang lumikha, sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay. Walang anumang nalikha, sabi sa aklat ng Juan, kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Ng Panginoon. Yes. May naunawaan tayo? Yeah. Kaya mahalaga kilala natin si Kristo, ang Panginoon. Yeah. Pag kilala niyo si Kristo, naku, kagalang-galangan ang pangalang Jesus, din yung mababanggit kahit sa lugar na walang kakwenta-kwenta. Gagalangin niyo siya ng kagalang-galang-galangan. Yes. Bakit? Sino si Kristo? Sa pamamagitan ni Kristo. Ano ba English sa pamamagitan ni Kristo? Ano pati Englishin mo nga, mahilig ka sa English eh. Through Sa Him. pamamagitan ni Kristo, through Him, Yeah. He created all things. Napapa-English tuloy ako eh. Yun naman para sa Kanya, for Him. Yeah. Para tayo sa Ama, tayo Yeah. nabubuhay para For Him. sa Ama. Yeah. Kay Kristo naman, tayo nabubuhay sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang nagsusustain ng ating buhay. Siya ang nag-iingat sa atin, hindi lamang tayo. Pati ang sa sinukog, siya ang nag-iingat. Kaya ang mga planeta hindi nagbubungguan. Bakit? Nagsalita si Kristo na ang mga planetang ito ay malikha. At kapag ang Diyos ay lumikha, siya ay lumilikha perfecto. Ang Diyos lang ang lumilikha ng perfecto. Yeah. Kaya nga ang tao at anghel perfecto eh. Bakit? Nilagyan niya ng elemento ng tawag free will. Ibinigay sa tao at sa mga anghel yung kaperfecto ng tao, ang tawag free will. Kalayaan sa pagdidesisyon. Kapag gusto ni brother, ang lasing ako, maglalasing yan. Pag gusto ni brother, ito gagawin ko, bakit? May kalayaan, yan ang ibinigay ng Diyos. Yan ang kaperfektuhan ng pagkagawa ng Diyos sa mga tao. Noong sa araw, nanood kami ng asawa ko, napanood sabi na ba? Ang China gumagawa ng robot. May sundalo, may mga tagalinis ng kung ano-ano. Pati asawa, ginagawa. Pero hindi perfecto. Bakit? Wala silang free will. Yeah. Meron silang program na yun lang ang gagawin nila. Kunwari, si Kuya Edwin, ginawa ng sundalo. Edwin, system. Hindi mo malalaman kung tao o hayop yan, ha? Robot, may uniforme, pagkakalaan niya sa bundok, magbabantayan, may dala ng barel. Meron yan nakaprogram, kapag naka-uniforme ka ng Amerikano, nakita ka nila, papatayin ka nila. Papatayin ka, sundalo. Pero yun, nakaprogram, walang kalayaan yun. Oo, meron pa rin magbibigay sa kanya ng signal, patayin niya. Patay. Yun ang pinakadelikado, yun ang sinasabi ng mga eksperto eh. Kapag yung mga robot na yan, binigyan nila ng sariling pasya. Kaya hindi nila pinoprograman yung mga AI na magpapasya. Kaya sinasabi ng mga eksperto, pag yan ay binigyan ng will na magpasya, yari na ang mga tao. Bakit? Gagawa sila ng sarili nila. Magpapasya sila para sa kanila. Pinaunawa kayo? Tayong tao, binigay sa atin ng pagpapasya. Yeah. Kaya tayo, pwede tayong tumanggap kay Kristo, pwede tayong hindi tumanggap kay Kristo. Amen. Kaya sinabi doon sa uli natin pinag-aralan ng nakarang linggo, ang mga hindi sumampalataya ay parusahan. Subalit ang mga sasampalataya kay Kristo, maniniwala dito sa mga tinuturo natin galing sa salita ng Diyos ng Biblia.
sila'y bibigyan ng buhay, buhay na walang hanggan. Yes. Nananawa kayo? Kaya ang pagpapasya nasa atin lahat. Amen. Pag sinabi ni Bebek, hindi, ako'y maninigarilyo habang buhay ko. Sasabihin lang sa'yo ng Diyos ano mangyayari sa'yo. Magkakasakit ka ng TB, magkakaroon ka ng stroke, mananakawan ka ng jablo, 10 pesos isang stick, isang araw, 100 piso. Sa loob ng 1 taon na yun, milyon, sa loob ng 10 taon. Milyonaryo ka na sana, pero nananakaw ng demonyo dahil hindi mo alam ang salita ng Diyos. May naunawaan tayo? Yes. Okay. Yeah. Naoras na ron. Oh, time na. May naunawaan tayo? Amen. Okay, recap lang ha. Para ito sa napakahalaga nito sa isang Kristiyano, malaman mo. Sino ang Diyos? Isa lang. Malinaw yan, paulit-ulit kasi pag dalawa ang Diyos mo sa Bible, sa Old Testament, mortal sin. Hindi ka pwedeng dalawa ang Diyos mo, tatlo. Mortal sin yun sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, isa lamang ang Diyos. Sino ang Diyos? Ang Ama. Ang Diyos, ang Ama. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Tayo nabubuhay para sa Diyos, sa Ama. Sino naman ang Panginoon? Isa lamang ang Panginoon, hindi pwedeng maging dalawa. Hindi pwede si Mayor, Panginoon mo. Hindi pwede yung pera mo, Panginoon mo. Hindi pwede. Mortal sin din. Pag ang Panginoon mo dalawa, ang tawag doon ay pangangalunya. Yeah. Ikaw ay blaspheme. Nagba-blaspheme ka, inaamak mo ang Diyos. Sa ano sabi sa unang Korinto ay, isa lamang ang Panginoon, sino? Si Yesu Cristo. Detalyado, wala sablay. Hindi mo pwedeng hulaan lang. Isa lamang ang Panginoon, ano ang pangalan? Yesu Cristo. Anong ginagawa ni Yesu Cristo? Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Yes. At walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan ni Kristo, ng Panginoon ni Yahweh. Yes. Amen! Amen. Nanawa tayo. Yeah. Hindi ngayon, pwede na tayong umanta. Yahweh! Yahweh! Yeah. Diba? Alam natin, sinong ating inaawitan? Yes. Sa lahat ng bagay. Ano yun? Alasan mo. Sa lahat ng oras. Pinupuri. Pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Lord, meron pa isa. Ang Lord lang, isa na lang. Ang momentum sayang baka mawala. Isa lamang na binigay na pangalan ng Diyos sa silong ng langit at ng lupa, na sukat ikaligtas ng mga tao. Ito yung Acts kasi. 4:12. Acts 4:12. Ilabas mo uli muna ang computer mo, sinilip mo na agad last verse. Momentum ito karugtong to, ito ang pinakadulo. Okay, Acts 4:12. Yeah. Acts 4:12. Oh. Sa pangalan lamang binigay. Yun. Okay, yan na, may pangalan na tayo ha, diretsong pangalan ha. Acts Kasi 4:12. ang Panginoon, Sabi rito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan. Lord, tanda kayo sa akin. Yeah. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, Sapagkat walang ibang pangalan. sapagkat walang ibang pangalan. Ang sino mang tao sa buong mundo na binigay ng Diyos sa mga tao. Sino ang tao na binigay ng Diyos Sa mga tao, Sa mga upang tao. tayo ay maligtas. upang tayo ay maligtas? Okay? Lang, pangalan ni Jesus. Wala nakalagay ng pangalan? Wala nakalagay. Okay. Ang pangalan, Pero may nakalagay sa 11 ang pangalan. Jesus. Ang Yeah. pangalan ibinigay mo sa akin. Meron yun 11 ang nakalagay. 11, sige. Sabi doon, ang Jesus na ito, Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo ng mga tagapagtayo ng bahay. ang batong itinakwil kasi nga hindi siya nakilala, yung Yeah. Jesus na pangalan, hindi Ah. nakilala ng mga Hudyo, Ang siyang naging ay siyang naging batong panulukan. panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan Sa ang kanya kaligtasan. ang matatagpuan ang kaligtasan, Jesus, Yeah. Panginoon, Yeah. Panginoon, isa Sige. lamang, Jesus, Sapagkat walang ibang pangalan. pagkat walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit, Yeah. Kundi na ikaligtas ng mga tao, kundi isang pangalan lamang. Ano pangalan? Jesus! Amen. Sabihin nyo nga, Jesus! Jesus! Ang Panginoon! Panginoon. Ayan, at least may natutunan tayo ngayon, ano? Sino may natutunan tayo sa kamay? Hallelujah. O, kanta na tayo. Ikaw ang hari at